Magandang gabi po sa suking nakikinig sa itong programang Bantay Hukom sa DWBL 1242. Magandang gabi po sa sumubaybay sa programang tuwing Sabado 10 PM po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Engel C. ng inyong lingkod ng Bantay Hukom. At papaalam natin ang kasama yung Engel. Sa ngayon ay ang ating si kasamang Tipliman ay magpupumpats po siya kaya meron na siya mga inesikaso sa labas. Yan naman parang narito na rin pag siya nagpupumpats. Ito naman si Ikuman. Magandang gabi. Anong pitsa ngayon kasamang Engel? Ano ngayon? March 25, 2017. 2017, okay. Anong malaman ng balita natin ngayon? Nakalala natin bisita si kasamang Jerry. Magandang gabi sa'yo. Tumati ka na mga magandang gabi nakapaginig ng bantay ko. At sa ating si Engel at si Ekuman. Okay, kasamang Jerry, magandang gabi din sa'yo. Magandang gabi sa'yo. Buti nakapunta ka ngayon dito. Sige, kasamang Engel, simulan na natin yung balita, no, na yung magandang balita, no? Itong naka-headline ngayon, ano ba yung nakalaman sa balita niya? Sa mga headline, basahin na. Basahin mo at pwede mo na simulan na kasamang Engel. Laban sa Sanla, ATM, Oplan, Tokhang, 4PS. Mariing itinanggi ng Department of Social Welfare and Development or DSWD ang ulat na pagkasagawa ng kaparehong Oplan Tokhang ng Philippine National Police or PNP sa beneficiary ng Pangtawid Pamilyang Pilipino o program o 4PS. Nauna nang lumabas sa isang ulat sa pagkuha ng umano ng beneficiary nito ng isinanla ang ATM para makautang. Sa ilalim umano ng Katok Cash Card campaign, pinuntahan ang mga beneficiary at siniguro kung hawak pa nila ang kanilang cash card. Yan yung isa sa mga unang balita natin. Yan ang ulat mo kasamang Engel. Oo. May sumunod yan kasamang Engel ayon dito sa naka-headline itong ating pangalawang pangulo pwede pang ituloy natin, no? Ayon diyan sa balita na nasagap natin balita. Yung tinutukoy yung isang broadcaster na medyo masalimot yung nabalita, pwede ba na i-deliver natin kasamang Engel? Pakibasa lamang. Ako'y Sige, natin? Kabayanan ko yung Basahin natin. BP Lenny, paulit-ulit na minura, tinawag na bobo at tanga. Radio program at Twitter ni Mocha parehong sinuspinde. Sinuspinde ang programa sa radyo ni Mocha Uson na pingasan sa isang pangil ang taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa pagreklamo ng marami sa pagpapakawala niya kung ano-anong salita laban kay Vice Presidente Leni Robredo. Tinanggap ni Mocha ang suspensyon. Naunawaan daw niya ang naging desisyon ng kanyang istasyon, pero sa kanyang vlog ay paulit-ulit niya paninindigan ang pagtawag ng bobo kay BP Lenny. Wala raw siyang dapat bawiin, wala rin daw siyang dapat sabihan ng sorry. Dahil hindi magbabago ang kanyang opinyon na bobo ang kalawang tagapamuno ng ating bayan. Ilang araw pa lang, nagpista na ang napaka-sexing singer sa pagtawag ng tanga kay BP Lenny.
Maraming reklamo ang tinanggap ng DZRH bakit daw pinayagan ng kanilang radio anchor na si Mocha na basta na lang pabumarahin at maliitin sa himpapawid ang pangalawang pangulo. Kailangan na raw bigyan ng leksyon ang mga ginagawang singer, vlogger at board member ng MTRCB. Natuloy ang indefinite suspension, hindi na maaari ang programa ni Mocha Uson, sinagot niyang kanyang vlog at ipinataw na parusa sa kanyang istasyon. Totoong sumusobra na ang lakas ng loob ni Mocha sa pagbibitiw ng mga salitang hindi hinihingi sa himpapawid. Dapat tinalian din ni Mocha ang kanyang dila paminsan-minsan dahil hindi lang naman ang kanyang mga kaalyado ang nakikinig sa kanya. At kailangan nasa wastong paraan ang pangkontra. Hindi niya kailangan tawaging tanga ang politikong inaayawan niya. Sa posisyon na lang ni BP Leni Robredo, kung isusuka man niya ang ginagawa nitong pahayag, nasasaksihan ng buong mundo, ay nagiiwan man lang sana siya ng kahit kaunting respeto. Pabayaan na lang sana niya ang mga politiko, ang mga pagbangayan itinuturing na kasing lona ng boxing ng mga itong himpapawid. Lisensyado man sila o hindi, ay huwag sanang gayahin yan ni Mocha Uson. Milyon-milyon naman ang kanyang mga tagapagsubaybay sa social media na ilantad niya naman doon ang kanyang mga hinaing. Doon pa lang ay panalo na si Mocha. Sa kagustuhan niyang marinig ang kanyang posisyon. Suspended ang kanyang mga Twitter account kamakailan, ngayon naman ay sinuspende naman ang kanyang radio program na huwag sanang hintayin na ni Mocha Uson na lahat ng paraan na pakikipagkomunikasyon sa kanyang mga ka-DDDS ay mawawala ng lahat. Kasamang Inggil, talagang masalimuot yung balita na yan. No? Ano bang analysis mo dyan? Dyan sa binindeliver mo na balita to sa ating, alam ko no, maraming nakikinig itong lalo-lalo ng mga opisyal natin. No? Yan isang kasamahan din natin sa media yan. Tayo nasa gitna lamang ayon sa balita, kaya binalita natin no, kasamang Inggil. Ano bang anong basa mo dyan, kasamang Inggil, na bilang tayo nakaupo ngayon dito na yan dinideliver natin sa ating mga kuhan na alam ko na maraming malaking na pahayagan, television, kasama natin sa radio, ibang istasyon man o mga dyaryo. Ano bang analysis mo dyan, kasamang Inggil? Siguro your analysis. sa akin bilang isang yun sa iyo lang, yung personal sarili mo. kong opinion diyan Siyempre bilang isang anchor sa isang radio program, dapat meron din tayo limitation para sa akin. Na hindi lang dapat na kung ano lang masabi natin, kung ano lang maisip natin, kung ano lang mabasa sa bibig natin, yun na yung ibibigay natin na salita sa programa natin. Siguro dapat bibigyan natin ng konting respeto yung bawat binabalita natin na tao. Kung galit man tayo o pabor tayo dito, dapat bigyan din natin ng konting limit. Okay. Kasamang Inggil, no, yun sa yung hatol dito sa itong isang broadcaster, tama lang ba siya na dapat tama ba na siya alisin na bilang pangalawang pangulo na hindi Palagay ko naman siguro kaya nasuspinde yung mga programa niya kasi medyo foul na yung mga ginagamit niya salita. Siguro nasa naman yun, nasa rules and regulations. Sa tingin mo may nasa policy. Sa tingin mo wala bang kulay, kasamang Inggil? Di, sa iyo lang tayo mga kanya-kanya tayong personal opinion, no. Pero tayo wala naman tayong pinapanigan, di ba, kasamang Inggil? Wala pinapanigan sa mga ang akin lang na kailangan yung ibabalita natin kung ano yung laman na sa balita, yun ang i-deliver natin sa ating mga suki nakikinig. Ayon niya sa ating balita kasamang Ecoman parang kasi sinasabi dito sa nabasa natin balita na ito si Mocha Uson is parang medyo dalawa yan sa kasamang Inggil. May isa pa siya dyan dalawa yan bukod si Mocha Uson. Bali dalawa yan sila na isang pero dito sa tatalakay natin si Mocha Uson talaga yung dito. Pero may isa sila baling dyan, no? Hindi mo nabanggit, no? Siguro talakayin natin mamaya. Okay. Okay, kasamang Inggil, si kasamang Tripliman, ito ang oras ngayon, 10 na papasok siya.
kasamang Tripliman, pwede ka na pumasok, no? Inaantay ka namin dito sa itong aming talakayan ni kasamang Engel. At ang ating bisita si Jerry. Kasamang Jerry. Jerry, ikaw, ano masasabi mo dyan? Bilang aming bisita dito sa programang Bantay Hukom. Meron ka bang komento? Malalim yata ang isip pa. Malalim ang pinag-umugutan mo Yun nga, tama ka ron. 15. Yung sa radyo, hindi basta-basta nagsasalita. Kasi may sensor din niya. Kasi parang ang sinasabi niya ni Mocha ay Okay. pakinggan. Sige. Okay, kasama ng Jerry. Maraming salamat sa iyong kunting share mo. Kasama ng Engel, tuloy natin. Alam mo, tayo, ito sa Bantay Hukom, tayo lamang subaybay tayo sa balita. Oo, sinusubaybay natin. Alam mo, unang-una, ang programa natin, wala naman tayong nasa gitna lamang kung ano yung laman sa balita, yun ang i-deliver natin, lalo ng magawa ng batas sa ating para lang magawa mas ng batas, no? expose sa tao kung ano talaga ang nangyayari sa ating kapaligiran, lalo na katulad nito. Yung kay Mocha, since na nasuspinde yung mga programa niya at yung Twitter niya, siguro may mga batayan naman siguro bakit inalis yun, ba't nasuspinde. Siguro alam niya naman siguro yung limitation niya bilang Okay. Kasama ng Engel. Isang anchor din ng isang programa diyan sa Mayroon ka pa i-deliver na balita dyan para tuloy-tuloy kasi baka papasok ito. Mabilis ang balita. Meron tayong guest ngayon na yan tayo, kasamang Engel ito yung maliliit na balita na parang flash report natin kasama ang Okay, i-deliver mo na para... mabilis lang natin i-deliver. Okay, siguro, okay. Ilan lang natin. 12 beses sa sinaksak, sa tiyan, winakwak, bituka, lumuwa. 5 years old, ni-rape, pinatay. Patay ang isang taong gulang matapos umano'y pagsamantalahan sa isang bakanteng lote sa South Cotabato. Kinilala ang biktima na si Mucha Arencio. Sa investigasyon ng Police Station 7, kamakalawa ng gabi, night shift sa trabaho ang ina ng biktima at kasama lamang ang bata ang dalawang kapatid na natutulog. Gayunman ay umano'y kapatid niyang babae ng bandang 11 ng gabi ay walang mutya kaya humingi ng tulong sa mga kapitbahay at mga barangay tanod. Tinahak ng awtoridad ang mga marka sa paa papunta ng isang bakanteng lote na almost 150 metro mula sa kanilang bahay. Doon nakita ang bata nakahandusay at walang buhay. Nagtamo ng 12 saksak sa likod, sa leeg, sa braso, hiniwa ang tiyan nito dahilan para lumabas ang kanyang bituka gamit ng matalim na itak. Kaugnay nito, itinanggi ng suspect na si Benjamin Balasbas Jr., 29 years old, na ang naturang krimen kung saan sinabing ito na may mga sa nangyari, binugbog naman ng mga binugbog itong suspect. Masalibot na balita niyan kasama Engel, no? Sa mga probinsya na nangyari. Dapat mabigyan ng ating pansin sa ating lalo na sa kapulisan natin. Yung mga kriminal pa rin ngayon, hindi pa rin talaga natutulog. Talagang at hindi pa rin wala pa rin takot na gumawa ng hindi maganda at saan ba lugar yan? Eksakto yan kasama sa sa South Cotabato. Malayong lugar sa sa mga probinsya. Region 10. Medyo malayo na. Dapat panawagan natin to sa ating Pangulong Duterte, no? Isama na rin natin yung Vice President, isa naman nahalala mo naman Pangulo yun, di ba? At ating mga senador, congressman, ating mga government official, lalo na sa kapulisan, dapat mabigyan ng pansin yung problema na yan. Hindi lang mismo sa droga, mismo sa mga nangyaring krimen dito sa ating dapat mabigyan na. Kasamang Engel, pasok na natin itong nabuhay natin sa PCISO. Itong ating magandang lalaki, ating technician, si Danny. Kasama Danny. Karana't ang kiligin at ating laruin, totokin sa kino. Pati sweepstakes partner tayo, gadget din ng makagasgas ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimitin makakamtan
sa PCSO. Araw-araw, libo-libo ang premyo. Araw-araw, 3 times a day ang panalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 for the Easy 2 Lotto. At 3 numero naman from 0 to 9 para sa Swat Rest Lotto. Exciting ang prizes na mapapanalunan nyo. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sugod na sa Lotto outlets at araw-araw. Let's play Lotto! PCSO games can be played by those who are 18 years old and above. Kasamang Inggil, ang oras ngayon ay 10:16. 16 na. Oh. Ayan. Ang Ayan. 2017. Oh. Baka ito na si Triple M, papasok na siya. Okay. Tumawag na ata. Hmm. Papasukin na Okay, natin. kasamang Triple-Man, ito na. Magandang gabi sa iyo, kasamang Triple-Man. Hello, magandang Yeah. gabi sa inyong Hey. tatlo. Ano Si yun? Ecoman, Oh, yes, magandang gabi, kasamang Triple-Man. kay Ka Engel, kay Ka Jerry, nandiyan ka ba? Magandang gabi, Ah. Triple Man. Mag-share ka naman, Ka Jerry. Man. Mamaya, nakamukmuk ka lang dyan, mukhang problema mo na may... Sagutin mo naman na kasamang Jerry, oh. Girlfriend. Mukhang malalim ang pinaguhugutan nito ni Ano, kasamang Jerry. boyfriend mo o girlfriend, si Jerry? Oh, Sige, mamaya, Jerry, magsalita ka. Dalawa daw eh. Nakaupo ka dyan, dapat nagsasalita ka. Oh. Mayroon pang panisan ang laway. Ang kausap mo, Magandang gabi sa ating mga tagapakinig dito sa Bantay Ako. Ako'y hindi pa rin natatapos yung ating ginagawa, yung ating misyon na kasamang Ecoman sa Okay. inyong tatlo. Pero yung binabalita nyo naman tungkol kay Mocha, kay Uso, na talagang nauuso yun, si Mocha Uso. Trending siya. Oh. Wala ba? Kasama- Uso, no? Uson. Oson. Oson, Talagang parang kasintur, kala ko uso eh. Uso pa kaya nga yan, maganda naman yan na may bahagi ng ating demokrasya, no? Okay. Ang ilaw dyan sa loob ng studio, yan ang nagbibigay liwanag sa inyo. Dahil Okay. nga, yung ilaw na yan ay taglay niya yung negatibo at positibo. Ibig Okay. sabihin, kung walang negative yan, kung positive lang, hindi kayo magkakailaw dyan. Tama ka, Ang ilaw kasamang natin Triple-Man. ay may ilaw yan dahil pinagsama ang negatibo at positibo. Gaya ng ginagawa nating report. Kung anong kulay Okay. ng ating sinasaad sa publiko, pinapaalam sa publiko, binabalita natin, kung iyay puti, puti dapat, wag itim. Tama kasama. Unang-una, paalala ko nga kay kasamang Ecoman Yes. na neutral lang tayo. Kasi kung ikaw, tulad mo, matagal ka ng ERAP, wala na nga si ERAP pa rin ang tingin siya ng tao. Kaya iwasan natin Hindi naman kasama Triple-Man. kakulay, no? Kasi joke kung, lang yan. kung meron kang hinahangaan, bilang isang media man, bilang isang broadcaster, anchorman, no? Pare-pareho naman ang kahulugan nito, ay dapat sa gitna lang tayo. Dahil pag hindi na uso yan, hindi maiwan sa marka ng tao. Mahirap alisin yan. Kaya panatili nating neutral tayo dyan sa Bantay Hukom. Ang Bantay Hukom ay kumakatawan sa 104 milyong Pilipino, 104 milyong Pilipino. At ang ating Bantay Hukom, ito nga yung 54 milyong Pilipino na siyang nagluklok sa ating mga leader. Kaya nga dumarating ang halalan, sinasabi na ay hintayin natin ang hatol ng bayan. Yun yung diwa ng Bantay Hukom. At ang Bantay Hukom din, ito yung hanggat maaari, yung mga tinutulungan nating kaso, tulad ngayon, hinihintay natin yung magpupumpat. Yung magpupumpat sa Carmona. Reklamo ang isang mayor, isang congressman, ang tabayan na natin kung tatawag. Pag hindi tumawag, yung palamang na inaubusan ng load kasi sa barrio sila. Malayo. Wala sa Pero kung signal. hindi tumawag, ako na lang ang magbabahagi ng kanilang Sige, pwede na kasama Kausap ko Triple-Man. kanina siya, hapon, at nakapagsaad naman na ilang datos. Gusto ko lang ilinaw yung stand muna natin. Yung Okay. Bantay Hukom ay tumutulong tayo sa mga kaso, sa mutsaring kaso, hindi naman kailangan lawyer, hindi naman kailangan pulis o militar o anumang posisyon, kundi tayo ay yung mga tinatawag na yung mga hindi pagkakaintindihan, mga dispute sa community, ay hanggat maaari binabantay nating hindi makarating sa hukom. At ikatlong kahulugan ng ating meaning ay yung tunay na hukom. Ito yung kumakatawan dito sa ating bansa na dapat ay makuha yung mga pribilehiyo na kabilang na nga tayo doon. Ang pribilehiyong magkaroon ng pabahay
subsidized housing. Kaya minumungkahin natin, panawagan natin sa ating Pangulong Duterte, na mag-subsidize housing. Kita mo, nagkakagulo ngayon diyan sa Pandi, Bulacan, dahil nga sinakop ng mga grupo ng sektor ng kadamay. At yan, kahapon naman kung makalawa, pinakain naman sila. Yun, wala yung galit. Halos makikita niyo naman sa TV na halos magiba na yung gate ng National Housing Authority. Talagang dahil hindi hinarap. So, Tama suma ka. total ay dumako naman tayo dito sa barangay na mukhang wala tayong maasahang matuloy ang eleksyon. Muli, na-postpone na isang taon, sinasabi ay magkakaroon ng tinatawag na OIC. Pero mukhang ating presidente ay naninindigan pa rin na i-postpone pa rin dahil ayaw niyang masangkot dahil halos 40% ayon sa ating Pangulo ng mga barangay official natin ay sangkot sa droga. Kaya ayaw niyang maluklok kung ito ay magkakaroon lang ng yung drug money para kung matutuloy ang eleksyon. So madalit sabi ay gagawin na lang ata to sa kagustuhan ng ating Pangulo. Pero aprubahan to ng Congress muna. Yung ito nga tinatawag na OIC, Officer in Charge na Barangay Captain. Actually nga, paso na nga sila, dapat nung isang taon pa. Pero ang pamantayan kasi ng ating Pangulo na ito ay dapat tugunan ng Kongreso ay yung pamantayan na hindi tuta o sabing kampo ng mga alagad ng mga politiko. O dapat hindi rin rebelde at hindi rin may konektado sa droga. Yun yung tatlong pamantayan. Kasama ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, si Pangulong Duterte. Kasama ng Tripiman, may sisingit lamang ako. Bakit kaya pabago-bago itong kuan dati inaasahan ng mga marami tayong nakausap na mga opisyal ng barangay? Bakit inaasahan nila, gusto nila magkaroon ng eleksyon? Ito hindi naman matutuloy. Mukhang malalim itong isyon ito kasama ng Tripiman. Una nga, sinasabi ng ating Pangulo na nagtitipid nga ang ating gobyerno. Kaysa i-google lang dyan sa eleksyon na yan, na aabot ng mahigit 7 bilyong piso, na kung matutuloy eleksyon, 7 billion pesos ang mawawala sa kaban ng bayan. Yan ang katwiran ng ating Pangulo. Pangalawa, ayaw niyang mamayagpag yung mga drug lord. Drug lord, Sinasabi niya okay. na may kaugnayan dito sa war on drugs. At higit sa lahat ay kung merong pagbabago, ito'y matutugunan pa naman ng Kongreso. Pero kasama ng Tripiman, alam ko na yung gagamitin sa kampanya niya sa droga, kaya itong budget para sa barangay election. Diba? Tama ba ako kasama ng Tripiman? Ito sumingi ka rin si kasamang Indel. Kung ano man yun, yung atin naman ay yung abot lang ng ating kaalaman. No? At ito'y nakabase naman, nakaugat tayo dito sa ating mga pahayagan. Ito nga binabalita nating kasamang Ecoman nakaraan ay lalabas po sa Lunes dahil pagka-Sabado, bihira yung ating nagbabasa at parang bakasyon grande yan. Kaya Lunes, lumalabas pa yung binabalita natin. Ay, kasama ng Tripiman, may isisingit pala ako yung issue dito sa parting Cavite, yung ayon doon sa isang hepe ng Dasmariñas City, si Boy Hernandez. Pwede ba makasama? Napag-usapan natin yan kanina kasama ng Tripiman. Pwede ba na, hindi ko kabisado yung issue doon yung raid. Sige, yung raid, sa Dato Ismail, barangay Dato Ismail lang. 2 kilo ng shabu na nasamsam. Okay. Arestado ang isang big time pusher habang nakatakas naman ang isa dito sa ginanap na bypass operation ng Dasmariñas City, Cavite po. Kinilala ang nadakip na si Candaw Landau, 23 taong gulang, may asawa. Isa siyang jewelry vendor, titinda ng alahas diyan sa barangay Dato Ismail. Habang nakatakas naman yung Alex Gonzales, nasa hustong gulang na taga Maynila. Ayon kay Police Superintendent Boy Hernandez, alas 5:30 na madaling araw nang ikasa ang operasyon laban sa mga suspect. At ito ay naging positibo naman sa mga ilang araw na ginawa nilang surveillance. Kasama ang pwersa ng Dasmariñas Intelligence, ang City Drugs Enforcement Team at ang PDEA Calabarzon. Pinasok ng ito ang mga kilabot sa lugar ng Talamak ang bentahan ng shabu. Isang nagpanggap at nagtungo sa bahay at nagbigay ng isang mark money na bimili ng shabu na halagang 3,000 piso. Ngunit natakbuhan sila na isa sa mga suspect na Alex
na nagre-refact ng shabu. At ito ay nakatagbo at pilit na pinagkasya ang katawan sa maliit na bintana at tuluyang nakatakas. Yan yung kaibigan mo si Boy Hernandez, aktibo. Eh, Yan sa talagang, Dasmariñas, Cavite. yan na nga kasama ang Tripliman, diniscuss namin yan, hindi pa malinis. Tama nga yung kaya siya, alam niya na nakamonitor ako nung. Sige, Sige, kasama ang Tripliman. Si Kajeri. Jerry, nasa Kajeri, tanong ano kasama masasabi ang mo? Tripliman. Magbigay ka ng opinion. Opinion. Kajeri. Tungkol sa anong opinion? Kung anong klase yung ating binabalita sa barangay election, di ba? Marami kang Ayun nga, kaibigan kapitan dyan sa San hindi Andres. matutuloy ang barangay election. Ano bang opinion mo? Kasi maraming naghihintay ng barangay election pala, i-appoint na lang daw yung mga punong barangay. appoint at na lang. kagawad. Lahat ng mga barangay official. Hmm. Mag-a-appoint mismo si mga Yun ang So, parang may tipong one-man rule, no? One-man army. Anyway, yung atin dito, yung ating hindi tumawag bago maubos ang oras natin, ay tayo na lang yung magpaparating kasi dapat ay mag-e-air sana si Olivia Rojas Hapa, no? Olivia Rojas Hapa. Hapa. At yung kanyang asawa, yung Si kanyang, Andoy. si Celso Ortiz, Ortiz Manoy, Senior. na siyang lumapit sa atin dyan sa Bantay Hukom, nagpapatulong dahil sila ay inaapi di umano at sila ay pinagtatangkaan na gawa ng hindi maganda dahil ayon kay Olivia Rojas Hapa ay susunugin daw ang kanilang bahay na isang pulis at yung kanyang asawa nga ay inaresto although hindi naman to kahapon noong nakaraang mga taon sa walang warrantless arrest, walang malinaw na kaso. So madalit sabi, ikinulong ng 4 na araw at ang lumabas na sinasabi di umano na sila daw ay namumuto ng puno sa sarili nilang bahay. Pero ito ay naugat sa lupa na kung saan yung kanilang lupa na may 6 na hektarya na iginawad sa kanila bilang caretaker sa mahabang panahon. Ever since 30 years sila, kaya binigyan sila ng lupa na kung saan ay kinukuha naman sa kanila nang hindi nilang maintindihan na nakapwesto sa ating pamalaan. Hayaan na lang natin sila magsalaysay, at least ganyang nakarating na may pagbabanta sa kanilang buhay dahil sila nagsampa ng reklamo sa ombudsman laban sa mga opisyalis at mga pulis diyan sa Carmona, Cavite. Kaya nga kasama ang Tripliman, ang advice ko sa mag-asawa, sa madaling panahon, ikuan nyo, ikuan yung tawag nito, yung i-blatter. Doon sa national. Yung blatter, naka-complain na yan sa PNP. May endorsement tayo kay General Sa Bato. bagay kasama ang Tripliman. Okay, yun na lang siguro pagbabasihan dyan. Pero bago maubos ang oras, binabati ko na lang sila sige, Pacardi, pagbati. Celso Ortiz, Okay. Manoy Senior, dyan at ang kanyang asawa, si Olivia Rojas Hapa, na ipaglaban nyo kung ano yung alam nyo na tama at yun yung inyong karapatan dyan sa lupang sinasabi nyo. At binabati ko rin si Blandy Desano, si Aurel Sierra at ang kanyang pamilya, si Patrick Valdez dyan din sa Antipolo, at si Mildred Kasuga at Feli Dolendo at yung kanilang mga kasamaan. Binabati po kayo ni Tripliman, bagamat wala ako sa studio. Ako ay na may bumabati sa inyo at ako'y nakaponpats dahil sa isang misyon na tinatapos ko. At kasama na rin ako bumabati sa mag-asawa na yan, kasama ang Tripliman. Mabuhay kayo. Kayong tatlo dyan na magigiting na lalaki. Mabuhay ka rin kasama ang Tripliman. Yung ating technician, binabati ko rin. Sino ba yung naka-duty? Si kasamang Dani. Si kasamang Dan. Dan. Mabuhay ka kasamang Dan. Okay, kasama. Dyan sa mga kasama natin sa DWBL. Masipag na technician. Itong dalawa. Higit sa lahat, mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay ang Bantay Hukom. Mabuhay ang demokrasya. Okay, Magandang kasama. gabi po sa muli at kami ay ang patuloy at makinig kayo sa susunod na Sabado, ganitong oras din, 6:00 ng gabi. Okay, ito naman si Ikuman ay nagpapaalam na at may babatiin din pala ako kasama ng Tripliman, no? Pwede ba kasama Dan? Okay. Itong haba-haba yan, nakasamang hindi, kung ano ito, iilan lang ito. Ito babatiin ko itong taga LTE,
LTE building sa office ni Atty. De Castro, Johnny De Castro. Ito si Boyet Corbera, si Edgar Padilim. ano, Padilim. Padilon. Padilon, at ito si Robert Palacio. sige, ito lang mga Sherwin Ramos at Frederick Draculan. itong bumabati, ito si Ikuman ito, sa inyo, magandang gabi, no, sa inyo yung mga security guard to, kasama Okay. Sa Cavite. at ito ano ko na rin kasama Inggil, bumabati ka na rin. Ako, binabati ko na pala at pinababati ni Kasamahan Paul tong sa PCP1 Fire Station Cainta Rizal. Pinababati po kayo ni Kasamahan Paul. At binabati ko naman si Attorney Jeff Legado, si Jesse Almadora, si Cristal Sirilan, si Bong, si Troy, si Eric, yung mga masukid ng tagapakinig. O ikaw, baka may batiin ka. Mabilis lang, kasi oras natin. Ala, na taga Long Angeles, California. Sa US, international. Okay, kasama Inggil, paalam na tayo. Nakakasama sa ating kasamang tingnan. Ito nagpapaalam si Ikuman, magandang gabi po sa giliw na nakikinig. Mabuhay ang sambayan at Pilipinas. Boy,